Uy pare, taas daw yung triglycerides mo. Turo ko sa iyo kung paano pababain yan. Panoorin mo to. Simply put, ang triglycerides ay mga taba sa kinakain natin. Tinatawag ding triacylglycerol ang triglycerides. Basically, ito ay isang storage form sa adipose tissue. Ang tanong, saan ito nakukuha? Pwedeng yan ay nakukuha natin mula sa mga taba na mga kinakain natin tulad halimbawa sa butter, pero bukod dyan, makukuha din yan mula sa extra calories na nasustore ng katawan mo kasi hindi mo na kinakailangan o hindi mo pa ito nababurn. Kasama dyan sa pinagmumulan ng extra calories ay ang sobrang alcohol at sobrang sugar na nagiging triglycerides sa loob ng katawan. Habang tumatagal, pasobra ang nakakain mo, pwedeng tumataas din ang triglyceride level. Pero ang problema, sa pagtaas nito, tumataas din po ang risk ng heart attack at ng stroke. Sa levels, ang normal niyan ay dapat mas mababa sa 150 mg per deciliter. Mataas yan kapag mas mataas pa sa 150. Meron yang tiers or leveling kung tawagin. Mild kapag 150 to 199, moderate kapag 200 to 499, at severe naman kapag greater than 500 mg per deciliter. Magkaiba po yan sa kolesterol, huwag malilito. Pero kadalasan kasama ang triglycerides sa mga pinapakuha sa lipid profile. Bakit? Hindi para madagdagan kayo ng gastos, bagkus para ma-classify at ma-stratify ang risk ninyo sa pagkakaroon ng heart attack at ng stroke. Kapag mataas ang inyong triglycerides at LDL pero mababa ang HDL, pwedeng mapataas dito ang risk ninyo ng pagkakaroon ng stroke at atake sa puso. Isa pang kadalasang tanong, sintomas. Usually walang sintomas yan, pero bukod sa heart disease at stroke, pwede pong kasama ang mataas na triglycerides sa tinatawag na metabolic syndrome. Criteria niyan, malaking waist circumference, mataas na triglycerides, mababang HDL, mataas na blood pressure at mataas na blood glucose. Kapag meron kang kahit na anong 3 sa 5 nabanggit, pwedeng metabolic syndrome yan. Okay, balik tayo sa triglycerides. Ano ang nagdudulot nito? Nasabi natin yan kanina, sobrang pag-inom ng alcohol, uncontrolled or unmanaged diabetes, diet na masyadong mataas sa asukal, simple carbohydrates at saturated fats, sakit sa atay at sa bato, mga iniinom na gamot tulad ng steroids, paninigarilyo at kakulangan sa paggalaw o wala kayong ehersisyo. Usually, kapag moderate to severe na ang pagtaas ng triglycerides, kinakailangan na po nating bigyan ng gamot. Pero kung mild lang naman, baka kayanin pa ng diet and healthy lifestyle natin, kaya gawin na po ninyo ang mga sumusunod. Una, tanggalin na mga bisyo tulad ng alcohol at sigarilyo, walang mabuting madudulot talaga yan sa mga buhay nyo. Pangalawa, i-manage ang diabetes at high blood pressure. Pangatlo, i-manage ang stress mga bes. Pang-apat, mag-ehersisyo 30 to 40 minutes per day. Start with aerobic exercise, kahit walking, and then slowly mag-incorporate din po tayo dapat ng strength training. Again dahan-dahan. At pang-5, diet therapy. Sa diet therapy, individualized po ito. Ang focus po natin ay eliminate natin ang simple sugars, pati na rin po ang mga saturated fats as much as possible. Kasama sa simple sugars, ang mga pastries, pasta, white rice, white bread, mga high fructose corn syrup containing beverages tulad ng soft drinks at pati na po yung mga juice drinks sa fast food. Sa mga unhealthy fats naman, yung sobrang taba at animal fats, kinakailangan bawasan din po ninyo o tanggalin. Ang dapat kainin, eto na, baka may magre-reklamo kung wala doon kakainin. Mga matataas sa fiber tulad ng non-starchy vegetables, examples yan, broccoli, cabbage, carrots, bok choy, cauliflower, celery, eggplants, tomatoes, spinach, mushrooms, leeks, lettuce at marami pang iba. Baka sabihin nyo, wala Pamalit sa white rice, pwedeng brown rice, pwede rin pong black rice, red rice, quinoa at iba pang mayayaman din sa fiber. Baka sabihin nyo, wala na kayong makain. Makakatulong din po na bawasan ng red meat at instead, eto yung pwede nyong piliin. Chicken breast, isda, pwede rin pong tofu, nuts, seeds, and legumes. Itong mga ganitong pamamaraan, pwedeng makatulong din sa pagbabawas ng inyong timbang. Kaya ayan, sinabi na po natin na bukod sa medications, kailangan pa rin po ng tamang disiplina sa katawan natin, pati na rin sa pagkain. At ayun, sana po may natutunan kayo. Ito lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you next episode. Ingat. Uy, masabihin nyo, wala nang pwedeng kainin Sinabi ko na.